Meron tayong rosary group A, B, C, no? Every Saturdays, yung Mama Mary, dahil niya sa mga bahay-bahay, no? Parang black rosary, no? Sa Pilipinas, no? Hindi ikot-ikot yung Mama Mary. And then, we pray the rosary, and after that, the Word of God. Okay? And then, babing kain na. Yung dati, rosary, tapos kain na agad, no? Noong tayo maliit, ganun yung ginagawa natin eh. Pero ngayon, no? So, may rosary, after that, the Word of God, as may sharing about the Word of God. Okay? So, may mission, at yung mission ng LCLI, magkaroon ng sandaang grupo for the next 5 years. Okay? So, yung ako, this year, nagkaroon ng group B, group C, sa rosary, nagkaroon ng Team Crescent, tapos bukas nagkakaroon ng group class. Okay? So, expecting that how many people are there? Filipinos are Filipinos in the world. They said about 400,000 Filipinos. And by the year 2013, sabi nila, lahat nagkakaroon na ng day off na. So, so maraming schools. Okay, so what is this mission? So, sabi nyo, may 5 C's of God's mission. Number one C is we are commissioned to spread our faith. Sabi nyo, we are commissioned to spread our faith. So yung faith natin, maging liwanag tayo sa ibang tao. Makikita natin na kahit ka po, no, sa Hong Kong, no, makikita mo yung, yung mga domestic helper doon, no, ano tinuturo sa mga bata? Yung magdasal ang Our Father, yung magdasal ang Mary, no, magugulat ang mga amo na marunong magdasal. So, makikita nyo na kayo din ay misyonaryo. May ginagawa kayo ng papel para sa ating Panginoon. Makikita yung bata, magdasal, no? So, yung mga bata dito, di ba? No? So, matutulong magdasal yan. Amen? No? So, ikalawang C, mga sister, the second C of God's mission, letter C, is we are chosen. Sabi niyo, chosen. Chosen. We are chosen to sing our faith. No? To sing our faith. Do you know how to sing? You don't know. Okay. We are chosen to sing our faith. No? Sing our faith. Awitan. Ibulala sa ating boses sa pag-awit sa ating Panginoon. Amen? Mga Pilipino kasi mahilig kumanta eh. Diba? Kahit saan lugar, makikita natin na Pilipino ay marunong kumanta. And that is one reason, that is why the Filipinos are chosen. Makikita natin sa iba-ibang churches, ang mga Pilipino, may Filipino choir yung kumakanta sa loob ng simbahan. Amen? There is a reason why we need to sing, why we need to celebrate. Sabi niyo, celebrate. Celebrate. Kasi alam niyo po, no? By the year 1521, ang Pilipinas po ay 500 years na bilang Katoliko. Bilang isang Kristiyano. 500 years na. Noong 1521, nung na-discover ni Magellan, diba, 1521, and by the year 2021, 500 years na po ang pagiging Katoliko natin. So there's a reason why we need to celebrate. And imagine po 500 years na tayo, at tayo na lang natitirang mga Kristiyano sa Asia na matatag. Amen, no? At hindi po mapayag sa mga later I will share to you, no? Yung gawa ng kalaban. Nagiging matatag ang Pilipinas na natiling nakatayo bilang isang Katoliko Kristiyano. And we need to celebrate, sing out, and ipadama sa ibang tao na tayo ay pinili ng ating Panginoon Diyos. No? Ang mission natin, no, is a mission of worship. Mission of worship na tayo nagpapabuhay. By the year 2021. So what? No? So what? Kung 500 years na tayo, wala ba tayong gagawin? Diba? So what? Kung ganun na kayo katagal bilang isang Katolikong bansa, naging isang Kristiyanong bansa sa Asia, so what?
Diba? So may challenge ang Diyos sa atin na binibigyan tayo ng Panginoon, pinupush tayo ng Panginoon Diyos na maging liwanag, kapatid. Sa pamagitan natin awitan sa Panginoon, ang ating praise and worship sa ating Panginoon, magiging buhay ang ating simbahan. But in order to reach that vision, in order to attain that goal, kailangan meron tayong pag-ibig. Sabi niyo pag-ibig. Kailangan may love tayo. Without love, we cannot fulfill that mission. Without love that God has implanted to us, we cannot attain that goal. We cannot do that mission. We cannot do that great commissioning of God without that love. Amen? Amen. So, kailangan na mayroon tayong love. May pundasyon tayo. Yung pundasyon na yun, yung ibinigay ng Diyos na tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Diyos at nagmamahal sa kapwa. Amen? So, kung hindi mo malang yung kapwa, hindi natin magagawa yung mission na iyon. Diba? No, I don't care. Papakilam ko yan. Matutulog ka na nga kung pupunta pa sa QSI na ako. Para na kayo dyan, no? Basta ako matutulog na. Talagang ganun magiging mentality ng isang tao. Pero dahil may pag-ibig tayo, hindi care tayo, nag-care tayo, at mahal natin ang Diyos, kaya nagagawa natin gampanan yung mission na iyon. Amen? So, we are commissioned to sing. Amen? The singing should move us farther to reach out others. Amen. Magaling ang kumanta? Gamitin talaga yan to the fullest na para yung pag-awit natin ma-attract ang ibang tao. Amen. Amen? Kasi yun ang gift mo eh. Yun ang gift natin bilang isang mga ngawit, bilang isang nag-aawit ng ating Panginoon. Yung gift natin na yun ang gagamitin ni Lord kasangkapan para ma-attract ang tao. Uy, ang saya naman nyo. Diba? Sama naman ako dyan. Diba? Yun na yun eh. No? Yun ang susi doon eh. No? Kaya minsan, nagtok ako dito sa St. Anthony, ito sa mga Singaporeans. No? I did na talk. Then after that talk, no, may umapit sa akin na taga-Blessed Sacrament Church din pala yung Singaporean na yun. No? And then, alam mo, Brother Jimmy, I'm so amazed with you Filipinos. No? I can see happy faces. I can see people are singing. They love singing. Ibig sabihin, na-attract yung ibang tao dahil sa ating ginagawa. Na-attract ang tao sa ating musika. Amen? No? Instead na maawit ng mga awitin na makamundong, na-awit natin, awitin, makalangit. No? So, na-attract ang tao. There is attraction na nangyayari doon. So, third one, okay. To support this, 1 Peter 2 verse 9, but you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him. That you may declare the praises of Him. Tayo ay pinili ng Diyos, amen, para i-declare ang mga papuri sa Panginoon Diyos. Amen? Palaparan na natin, Panginoon. Malakas mo naman. Okay, so doon tayo sa the third C. Okay? The third C. We are created. Sabi niyo created. Created. We are created to share our faith. Amen? So, tayo ay nilikha ng Diyos para ibahagi, no, ang pananampalataya natin, no? And what is specific mission na dapat natin gawin? Is a mission for the poor. Sabi niyo, poor. Okay. Ephesians 2 verse 10, sabi dito, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works. Sabi niyo, good works. Good works. Which God prepared in advance for us to do good works. Hindi sa patyo na, Amen! Praise the Lord! Sama ba yun? Okay? So there is a mission. Yes, we need to praise the Lord. We need to sing to the Lord.
Lord. We need to say amen to the Lord. But that is not enough, my sisters and brothers, because God has chosen us, created us to do good works to others, helping others. No? Yung sinasabi nitong poor, yes, may mga communities po totoo. May mga communities talagang tumutulong po sa mga mahihirap. And one community is the Focus for Christ and the Singers for Christ, that they are helping build houses para sa mahihirap. Ewan ko kung nandito po niya about Gawad Kalinga. Gawad Kalinga, no? These people, this group of people, mostly are rich people. They just not say singing, charismatic, but so meron po mga ibang communities na tumutulong sa mga orphanage. Amen? Mga tulad ng Halloween, under the light of Jesus, kung saan kumukuha sila ng mga matatanda, kung nagiging sa orphanage sila, inaalagaan ng matatanda. Amen? O yung mga street children, pinukuha yung mga street children at nilalagay sa sentral, aalagaan nila ang street children. So this is mission for the poor na ginagawa ng ibang tao. You know, we don't know. Kaya yung contribution natin sa simbahan, no? The church is using those money that we are putting inside the basket for doing good works. Hindi natin alam. Pero yung contribution nyo, tingin nyo ay maliit, pero gagamitin ni Lord siya para makatulong sa ibang tao na nangangailangan. Amen. Kaya tinuturuan tayo magbigay, no? Because it's a sign of faith, no? Sabi ito, we are created to do good works. And one good work is through alms giving. Amen? Yung pagbibigay natin sa simbahan. At gagamitin ni Lord John para ma-reach out ang mga ibang tao na nangangailangan ng tulong. Okay? So there's a mission for the poor. Kahit na po yung mga di ba? Dito po, nagkaroon ng Philippines, nagkaroon maraming palatitis, di ba? Nagbabanga, di ba? Mga pagbahasa ang tanong no? Then, ano nangyari in December? So, pagkatapos ng problema, pagkatapos ng laking kraya sa buhay, doon para makapasok ang blessings. Amen. At titinan tayo ang Diyos. Tayo may takot susunod. Sabi dyan sa mga gawain, sabi nila, pag pumunta ako dyan, wala na akong problema. Bang kailan naman itong problema? Pero doon tayo magiging matatahag kasi tayo ay umuulan. Alam niyo mga Israelita? Alam niyo mga Israelita? For 400 years sila ay naging alipin ng mga Egypto. Bakit ikinatagal ng Diyos ng 400 years? Hindi ba nakikita ng Diyos ang nangyayari sa kanyang bayan? Hindi ba ang Diyos sa mga panalangin ng kanyang bayan? Bulag ba ang Diyos para hindi nakikita yung nangyayari sa kanyang bayan? Bulag ba ang Diyos para hindi niya nakikita ang nangyayari sa iyong buhay, sa aking buhay? Hindi po bulag. Minsan hindi natin maunawaan ang kanyang plano sa buhay. Kung paano tayo mabubuhay na yung ating pag-ubuhay sa pamagitan ng sitwasyon ng ating ginagawa, yung ating ginagawa. We want to stand for Jesus. We want to stand for our faith. No matter how gigantic your trials in your lives, no matter how big is your problem, sister, kahit na tingin mo napakabigat ang iyong problema, kahit na tingin mo walang solusyon, yung naramdaman mo ngayon, yung mga pag-iyak-iyak na yan dahil sa matinding problema, kung nakikita mo na walang solusyon, sister, kung nakikita mo walang magagawa, wala kang magagawa, tingin mo wala kang magagawa, pero tanda mo, may magagawa ng Diyos. Mayroon, sister. Itaas mo ang dalawang kamay. Lalapit tayo sa Panginoon Diyos. Ito, na
Hindi po mahirap lapitan. Napaka-painful ang God. Bukas lagi ang kanyang tenga. Bukas lagi ang kanyang mata sa atin, kapatid. Lumapit lang tayo sa Diyos nito. Lumapit lang tayo sa ating Panginoon. Ang Diyos na maaasahan sa lahat ng bagay. Ano man ang problema natin? Ano man ang dinadala natin bigat sa buhay? Tanda natin, meron pong malaking Diyos. Mabigat pa ang problema. Mabigat pa ang dinadala. If you think that your problem is so big, God wants to tell you to put in your heart, in your mind, that God is bigger than your problem. And God can make a way, kapatid. He can make a way sa iyong problema. He can make a way where there seems to be no way. Tingin mo, wala nang pupuntahan ng iyong buhay, wala nang direksyon ng iyong buhay. Pero ang Diyos ito, gagawa ng paraan. Gagawa siya ng paraan para ituro sa atin ang solusyon sa ating problema. Kaya kung tayo ay nangihina, mayroong Diyos na magbibigay sa atin ng kalakas. It's up to us. It's up to us to make the decision. It's up to us to make a life, to create a life. Nasa decision natin. Nasa decision natin ngayon. Kung tayo ay magsiwala sa Panginoon. Nasa decision natin. We want to be overcome by problems in life. Pero sa gabing ito, I encourage you, sisters and brothers, to have a faith and to have a deeper relationship with God. To have communion with God. To communicate with God. To listen to God. Hallelujah. Change my heart, oh God.
ito po ang aming dasal. Ito po ang aming panalangin. Na kami makatulad po na kami, Panginoon, makasunod sa iyong kalooban. Na kami maging manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Lord, baguhin mo ang puso namin. Baguhin mo ang laman ng aming isipan, O God. Baguhin mo ang buo naming pagkatao, O Diyos. Baguhin mo ang aming pananaw sa buhay, Panginoon. Nang buhay nito'y masaya, Lord God. Nang buhay nito ay hindi mo boring, Lord God. Nang buhay nito'y kahit na punong-puno ng pagsubok, ang buhay nito'y punong-puno ng biyaya ni Lord God. Punong-puno ng Panginoon ng pag-asa, Lord. Lord, balutin mo, paulanin mo sa gabi nito, O Diyos, ang biyaya mo sa bawat isa sa amin, Lord. Lalong-lalo nga po, Panginoon, sa mga taong tumubo sa iyong panawagan sa gabi nito, Lord. Na sila po, O God, ay nananabik lagi sa iyo, Diyos. Punuin mo, Panginoon, ang pananabik na iyan, Lord. Punuin mo, Panginoon Diyos, ang kauwahan ng bawat isa, ang buhay sa bawat isa, na kami nauuhaw, O God, sa iyo. Punuin mo, O Diyos, usugin mo, Panginoon, ang aming espiritu ng pag-asa, ng pagmamahal, Panginoon Diyos, upang mapahagi din namin, O God, ang biyayang ito. That we may be also a blessing to other people. Kaya, Lord, paspasan mo, O Diyos, ang bawat kailangan namin. Sinabi lahat, Panginoon, ng may mga pangangailangan. Kapatid, ano man ang pangangailangan mo sa Diyos? Ito ng oras na tayo makahingi sa Kanya. Kahit na bulungin mo sa Kanya, kahit sabihin mo, kahit ibulong mo ang iyong nais sa Panginoon, hindi po bilhin ng Diyos. Narinig ka mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, ano man nasa isip mo? Kung tingin mo walang solusyon, maniwala mo may solusyon. May solusyon na ibibigay ng Diyos sa problema mo. Kung tingin mo imposible, maniwala mo na ito na ang pagkakataon. Sabihin mo sa Kanya, ang panalangin mo, ang request mo, sa iyong sarili, sa iyong amo, sa iyong kaibigan, o kahit sa iyong pamilya sa Pilipinas. Maniwala ka. Pinapakinggan ka ng Diyos mo. At habang pinakausap mo si Lord sa ganito, habang kinubuhin mo sa iyong balitatao ang mga panalangin na yan, maniwala ka. Narinig na ng Diyos. Ngayon pa lang narinig na ng Diyos. Father God, kami po'y nagpapasalamat, O God, sa gabi nito. Ngayon pa lang, Lord, binubuhos mo ang pagpapala sa bawat isa, O Diyos. Na lahat sila po, Panginoon, na nagtaas ng kahilingan. Ngayon pa lang sila ay pinakinggan mo na, Panginoon. Na sa lahat na mayroong karamdaman, yung pinagaling na, Panginoon Diyos. O God, na mga mahal sa buhay na may karamdaman sa Pilipinas, O God, ngayon pa lang inaabot na ang sino ang may sakit sa Pilipinas, Lord God. O silang may mga problema sa relationship sa kanilang mga kaibigan, relationship sa kanilang asawa, sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Hipuin niyo po, Diyos, sa mga tao ito, Lord, kung magkaroon ng tuloy ng pagbabago. Magbago na po at magkaroon po ng reconciliation sila sa kanilang mga kagalit. Magkaroon na sila ng bagong pakikipagkaibigan sa kanilang mga naging kagalit, Panginoon Diyos. Nirestore na po niyo, O Diyos, ang kanilang
buhay, ni-restore na po yung sakit na nangyari sa kanya na relationship, Panginoon. Binubuo niyo po ulit, O God, silang lahat na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, Panginoon. O God, ganun din, Panginoon Diyos, sila po naghahanap ng mga bagong trabaho. Ngayon pa lang, Lord God, hinahanda mo na, O Diyos, ang trabaho para sa kanila, Panginoon Diyos. Ngayon pa lang, hinahanda mo na ang magandang amo, mabait na amo para sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. Ngayon pa lang, Panginoon Diyos, hinihintay mo na ang Panginoon na magiging amo nila, Diyos. At ganun may Panginoon sila lahat, may mga pangarap sa buhay, na patuloy mo samahan ang kanilang dreams, O God, believing that one day, mangyayari po, O God, ang kanilang dreams. Their dreams will become a reality one day. Maraming salamat, Lord. Gusto mo lagi sila ng pagmamahal upang magpatuloy sila ng paglilingkod. Pagkaroon ng init ang kanilang puso, this burning desire to serve you, burning desire to commune with you, burning desire to serve you. Kay Lord, maraming salamat po. Lahat po kami naniniwala, kami po ay iyong ginugol na, O Diyos. Maraming salamat po sa gabi ito. Minsan pa, sa iyong pong kapurihan, sa iyong pong kadakilan, sa iyong pong kalawalakihan, sa matamis na pangalan ni Jesus, ng ating Panginoon, lahat magsabi ng Amen? 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 Yes, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Para parating Panginoon, at tayo magpapalaman sa Diyos. sa patuloy mong pagpapala sa amin, sa patuloy na pagsama mo sa bawat isa sa amin. Lord, we praise you, we glorify you. Pasalamatan mo natin ating Panginoon. Sige lang po. Sige lang. Brother John, kumain po. Opo. Happy birthday, Sir Josie. Amen. Lead me, Lord,
comfort me through all the pain that life may bring. There's no